nakaganito na lang. Hindi na pumapasok yung tubig. Niligyan na isa ng lalaki talaga kasi driver. Ayaw na pumasok, sinisisip niya. Na-stroke ata. Na-stroke. Kagaya ng umaga. Umiinom ng tubig yun, tsaka naggatas pa yun eh. Umiiyak pa yun eh. Sabi niya ganun. Mama, nandun kawawa. Nakatingin na lang. Tapos yung paa niya rito. Dito, sugat. Nilalangam, ginanong ko, pinanasa ko. Andun. Kuya ko, Kuya Reggie. Patuloy gawin ako. Punta tayo kay Kuya ka business. Kuya. Po. Nakagawa mo na. Punta tayo. Sumasakit na yung dito rin ko eh. Nagbawi sa akin si Kuya eh. Kung ano na pinagsasabi mo eh. Nagbawi sa akin ng buhay yan eh. Sabi si Mama. Hindi ko makalimutan tinulong yun na sa akin. Kaya kada nang ginawa kong ganyan, tatakbo pa rin ako sa kanya eh. Ayun nangyari. Ito na nga ito, hindi na ako nagkakami. Di paano ako nagsawa na si kuya sa'yo? Ako na lang, lasa lang. Wala ako lumod. Nakailang las ka na kasi Joy. Wala ako lumod. Dito na ako pa na, halikan ko. Matulungan ulit kami. Sa bagay, si kuya naman eh, alam naman natin malambot ang puso nun. Si Mama na lang. Alang-alang kay Mama. Kasi nangingibago sa akin si Mami. Nabanggit ko pa sa kanya boss eh, nung nakaraan na vlog namin. Paano kung hindi na umabot siya na Marita sa DSWD? Sa tagal ng panahon na pag iwas-iwas mo, pag hindi mo. No, ito na, nangyayari na. Malala na kasi, Nanay Marita, pati si Jonathan, malala na. Napainom ko na. Ayaw pumasok yung tubig. Istro, ayaw rin. Tumagal niya, ayaw pumuka. Iwan ko bakit. Tagay umaga, umiinom pa yun, pati ang gabi. Kaya na umiiyak pa. Hindi mo sa kumain. Ano, nagtubig lang siya, tapos ng royal. Meron pa siya ano, kailan kahapon. Di ba kahapon lang, umagalit mo, okay pa naman siya. Oo, yun lang. Nangyari siya yung sinat na. Lagnat niya. Pero wala na sa lagnat. Meron pa. Napansin na boss, sabi niya, kagabi hindi kumain. Pero pinainom niya ng tubig tsaka royal. Soft drinks na naman, di walang kain, may soft drinks. Tapos, nangyari yun doon sa may ano yung pangatong araw. Saranay. Kumain ng manok. Hindi kasi parang bigay-hilig na lang siya. Kaya nga, pinagbibigyan na lang ng Jonathan. Yan ko na lang kasi parang kaligayanin niya eh. Yung pala, Yun talaga, dun talaga mapupunta ko. Yung pagmamahal niya kay Nanay Marita na mali ang paraan. alam mo, istrukatan niya yun eh. Nakalaylay na sa wheelchair eh. Ano? Parang hindi ka nakikita, parang bulag. Parang malayo tingin. Ano narinig ka pa niya? Oo. Narinig na ako. Pero yung ano niya, mahirapan sa kumain siguro. Dati, nagpapabis ng manok doon, kumakain siya. Ganito oras. Ay, hindi na niya magawa. Kasi nangyari sa kanya eh. Kung tayo, parang maniwala. Para sa pagpinan. Ako pinayon ko. Kasi kahit puntahan namin, anong gagawin natin? Yun yung pagkabas na yun yung magagawa. Hindi naman tayo, doktor. Wala rin opisina kasi ngayon eh. Linggo. Kasi sa akin, ano, dadalhin dapat eh. Kasi hindi ako pumayag. Pumayag kasi. Saan ba yun? Saan yun? Alin? Yung kumukuha dapat. Yung ano, agulay siya, sa may Taranay. Isa may itim na katapat na. Kasi, Parang ba yun? noon pa kasi ito eh, itinatanggihan niya ang ano. Agulay siya. Natakot kasi. Kaya nga, may takot siya. Wala siya wala sa tao. May problema. Kaya pupunta dapat ako kay Kuya eh. Baka maawa uli. Maawa kit. Wala mo na rin kalagayan ng mama ko. So, mga kapams, punta po natin si Nanay Marita. Tayo nila Buddy. Para makita natin kung ano talaga ang sitwasyon. Para makakapag-decide tayo kung anong kailangan gawin. Linggo po kasi ngayon, kaya walang mga opisina lahat. Sasakyan na lang po ng tricycle si Jonathan, tapos kakasala ko kay Buddy sa motor. Okay po, see you later mga kapams. Grabe mga kapams! Hindi na malaman ano gagawin. Ewan ko ba kay Jonathan? May mas ka kanina? Tapos di ka bumili, kailangan mong mas. Paano na lang yung mga tao na kakasama mo, na kasalubong mo, na nagkalat ka pa ng sakit sa mga tao. Magmalasakit mo naman yung mga tao, Jo. Para magmalasakit ka rin.
Sasakay po si Jonathan ng tricycle doon mga kapams. Yung mga tricycle dyan. Sa may kotse nakaparada dyan. Yan ang tornuhan ng tricycle kasi. Upo mo siya na maayos, Jo. Sa kabila doon, ang ulo niya. Kaya po si Nanay Marita mga kapams. Pero isot mo muna to. Lagay mo nga doon ang ulo niya sa kabila doon. Kaya pa? O hindi na? Hindi, yung ulo niya lang. Ipatayo mo siya kabila, sa kabilang ulo. Uy. Tigas ka. Tigas ka. Ay, init nga eh. Pwede dito mahawakan o. Matinag. Ang gas dyan eh. Kaya mo pala sinasabit. Kasi dapat nakahiga sa Jo eh. Oo. Ah, si Buddy. Si Buddy o. Si Reggie. Ano nagdaan si Cebu? Matigas ba? Laglag na, nakaganon na lang niya eh. Oh. Ba? Baka nga sa taga kayo. Uy! Mama! Mainit pa siya? Mainit? Bigat lang? Oo. May sinat? Ayaw pinanasa ko na yelin, wawala eh. Oo. Oo. Sinat? Nanay Marita. Mga kapamsos, Nanay Lani. Yung rescue natin. Patulong ulit tayo. Siya po nagkaroon ng kulong-kulong na nakaraan nung pag-rescue natin kina Nanay Marita. Kaya po natin sa barangay si Nanay Marita, mga kapams. Para barangay na po ang magdala sa Tala Hospital. Mas maganda po kasi na barangay ang magdala doon para asikasuhin talaga. Tsaka naka-coordinate po tayo sa barangay na. Ano pong pinaka-the best, yun po ang gagawin natin. Oo po si Nanay Marita, mga kapams. Grabe, nakakapanlumok. Nakakaturog ng puso. Wala ka ng puso kung makikita mo si Nanay Marita sa ganung kalagayan. Nanay Marita. Dito na po kami sa barangay 178 para patulong tayo sa barangay. Ano po si Jonathan, po si Nanay Marita. Dito po natin sa Tala Hospital. Baka sakali po, ano po? Baka sakali kasi di po natin alam mangyayari. Baka sakaling maagapan, mapahapa pa natin natitirang buhay Nanay Marita, mga kapams. Ano si Jonathan? Hindi mo nangyayari yan. Hindi mo nangyayari. Wala nangyayari kasi makakagal. Naiipon ang naiipon kaya sa katawan yung mga lamig. Ngayon lumabas na sila. Hindi naman agad-agad na kumun natulog ka sa to. Lalabas agad sa ano yan, mangyayari agad na magkasakit ka, ganon. Hindi yun, naiipon yan, Jonathan. Tulad mo, ngayon ka nagkasakit. Di ba sa tagal ng panahon? Natakot ka ba sa tala? Ganun talaga eh. Jonathan, wala kang dapat ikatakot sa ospital. Ang mga doktor may sinumpaang tungkulin yan na magsasakit ng buhay. Kung ano man yung naririnig mo sa labas, na pinapatay ang pasyente, hindi yun totoo, huwag ka maniniwala doon ha.
Kasi ang mga doktor, sumasakit ng buhay yan. Ha? Shout out sa lahat ng mga doktor nating mabubuting tao. Sumasakit ng mga buhay, ng mga critical na kondisyon. Mapapabuti si Nanay Marita, Jo. Ito ang kailangan niya eh. Kasi kung hindi ito gawin, wala na pag-asa Nanay Marita. Ganyan lang siya. Mag-aantay lang ng kamatayan. Sa totoo lang, aantay mo ng kamatayan ng Nanay Marita dyan. Yan mo, itsura niya eh. Humingi na sa wheelchair. Kaya hanggat andyan sila, nakan ng tumulong. Pinaparayas ng mga patilya para sa DSWD. Kaya tinan mo ngayon, dadalhin sa hospital, di ba? Andyan na ang DSWD. Mag-a-assist na sila sa inyo. Bukas, DSWD nang mag-a-assist sa inyo. Naka-coordinate na tayo. Basta kung anong sabihin ng DSWD ng barangay, sundin mo ha. Huwag kang aayaw, huwag kang hindi ha. Sumunod ka sa mga payo nila. Yung katigasan ng ulo mo, kalimutan mo na yun. Jo, yung katigasan ng ulo mo, kalimutan mo na yun ha. Sumunod ka sa mga sasabihin nila. Huwag kang tatanggi, huwag kang aayaw, huwag kang tanongin ko muna si mama, huwag ganun ha. Kapabuti niyo to. Kalimutan mo, huwag mo takot. Tuloy-tuloy ginagawa natin. Tuloy-tuloy to. Hindi kami bibitaw, wag kang bibitaw din. Kasi wala kayong magawa kung ikaw bibitaw, kung ikaw nga ayaw, wala na. Tapos lahat. Noon, di ba, umayaw, tumakas. Ito mo, nangyari sa inyo. O, di ba? Kung ngayon, huling pagkakataon na to, huwag kang, kalimutan mo na yung noon, nakatigas ng ulo. Madala ka na, ito na sitwasyon mo yun, napakahirap na yan. No, di mo? Sus! Ano, kaya pa? Sana sa pagkakataon na makapag-isip-isip ka na. Napakahirap po sa tulang mga Rams. Napakahirap na sitwasyon nila. Yun ang naging problema kasi yung katigasan ng ulo mo. Ito mo barangay oh, may sinasabi na yung mga nangyaring anong gano'n. Pero sana ngayon hindi na gano'n. Ito ko na sa Pala Hospital mga Rams, dala natin sa Nanay Marita. Punta namin sa Kuya Business? Muna ka na. Ayaw mo? Oo. Punta namin? Kasi oo daw. Kasi yun ang siya, gusto mo mapupunta rito, di ba? Pag malaman niya, na? Ito mga kapamusla, dito po sa Pala Hospital tayo. Ayan po si Jonathan. I-admit po si Nanay Marita para mas masubaybayan yung kalagayan niya. At the same time is may coordination po tayo sa barangay na kasama natin nagatid dito at saka sa DSWD. Naka-coordinate po tayo kaya naka-paidabok po tayo. May pasok na si Nanay Marita sa loob. Si Jonathan na po ang pinag-assist mo, pinagtulak, papasok sa loob kasi din, pwede. Kasi siya po yung kailangan magbantay kay Nanay Marita. So palabas na tayo ng Pala Hospital ngayon. Dito tayo sa may gate. Dito po abangan si Buddy kasi ikot rin doon sa kabilang gate. Malayo pa yun. Dito siya lalabas. Daan, papunta rito. Dapat natin siya rito. Ito ang Pala. Dito ko siya lulusot. Palabas ito. Yan po yung Pala Hospital. Hintayin pa natin siya rito. Kung sakali po, baka bukas may lalakarin kami ni Buddy. Mga kapams. Ha? Ito yung angkas? Ay, dirigat. Bukat to eh. Baka to.
Right. Oy, kapoy, oy. Bigat mo? Dito pa kami sa bahay mga kababs na. Galing kami sa ano, Tala Hospital. Nung una, kasi kanina po umaga pa eh. Nung pumunta si Jonathan dito, Maaga. umaga. Punta siya rito na, ano, parang, ano ba yung sasabi niya, nagkwento lang siya muna, nagpupunta sila sa Saranay. Ang araw sila, tapos, may parang, ano daw, nilaglat si Nanay Marita, yun ang ano niya. Hindi, kwento lang kami. Marami pa na pagkwentuhan, patuloy din po sa, nung sa unang vlog po, sa unahan, napanood niyo po. No? Tapos, umuwi siya. Hindi, okay na ako, lilis-lilis na bahay, siyempre, masipag tayo. Nang pinanood mo sa Lilia. Tapos, Hindi kanina. tapos biglang bumalik, boss. Ay, Tumutok. bumalik pa Oo, pala. bumalik. Gulat ako na si Jonathan. Pagbukas ko, umiiyak. Kuya, si mama, tulungan mo ko. Stroke uli. Hindi na makainom ng tubig. Gulo yung bunganga lang ako. Hindi makainom. Iyak ng iyak dito. Kaya, tinawagan ka, tinext kita. Ganun. Kaya, pumuntahan ka naman dito. Ayun, ito natin. So yung mga buddy, ano nga, mga kapams namin, hindi po siya siya po talaga yung lumapit kung saan nang lumapit. Kung saan nang lumapit. Pasak lulo talaga siya. Pasak lolo siya. Kita niya po sa unahan ng vlog natin, ano? Kawawa talaga si Nanay Marita, yung sitwasyon niya na. Ang bukang bibig niya lagi, si Kuya Ka-Business kanina, nung pagdating ko na. Jonathan, Oo, si Kuya Jonathan, ihatid daw namin mga buddy. hingi siya ng tawad. Kay Kuya Daw Ka-Business. siya. Ang isip ko kanina, pumunta tayo. Yun talaga yung nasa isip ko din. Pero nung pagpunta po namin, natinignan namin si Nanay Marita yung niya, kalagayan. Ano na po talaga, alanganin mo. Nasa ano na eh. Pagilid mo talaga. Kung hindi madala sa ospital, baka magdamag boss. Hindi siya mag-ano. Hindi naman. Oo. Kahit siya rin aminado siya. Hindi naman tatagal din kung... Buti nga, nadala pa sa ospital. Kaya yung mga Ano kapatid pa? ko naman. Sa tulong at awa po ng Diyos, eh, baka sakali, makapapa po natin, mapalawig pa ang kanyang buhay. Kasi, yun na po matanda si Nanay Marita, may sakit na. Alam na po natin, hindi natin paano na yung buhay niya hanggang malapit na talaga. Pero at least po, mapahaba pa po natin konti. Ano po? Sa tulong ng mga doktor na nakakalam ng dapat gawin. At DSWD na aalalay. Saka salamat sa barangay po. Sa Barangay 178. Oo. Saludo po. Thank you so much Sa po. pag-escort. Escortan din po kami. Talagang, sila. Mababait. Full force. Thank you. Yun nga, kayo ka-business din. Salamat, boss. Kuya Ka-Business. Ikaw talaga kahit anong gawin namin, ikaw talaga yung bukang bibig ni Kuya Jonathan. Kasi record ng gawa nila yun no? Oo. Kaya may record sila doon. Oo. Kay Kuya Ka-Business na dahilan yun. Maging doon sa barangay, boss, ay talagang, kumbaga, ginamit na namin yung power mo. Kasi, yun talaga para, yun yung mabilis yung action ng barangay. Salamat. Kasi yung mga record mo doon din kinuha. Kasi ikaw yung nag-process daw dati. Kasi andun yung mga record nila, yung ano nyo dati. Kaya yan, subukan namin tawagan. Hindi na kami nakapunta doon mga buddy. Gawa ng gabi na. At saka baka may tungkol sa Sa church. sa church. So, tsaka linggo kasi ngayon. Ang mahirap kasi ngayon mga buddy, linggo hindi kami makagalaw. Linggo, kaya salamat talaga sa barangay kahit linggo. Inassist po kami. Tsaka gusto yun man namin dalhin siya doon. Wala pa ka-business. Siyempre, yung nakita kasi namin yung sitwasyon ng mga buddy. Hirap na kaya inabuti na namin idiretso. At siyempre, pagbibigay alam namin kay ka-business ko yan. Naghabol tayo ng oras talaga sa kalagayan ng Nanay Marita. Hindi na kailangan, urgent. Sitwasyon ng Nanay Marita, pagkakita namin, mga kapams, mga kabali natin. Urgent need. Makikita naman nila sa Parang anong sa tingin mo yung boss na stroke ulit? Parang Stroke ulit, no? Parang, kasi yun din ang ni Jonathan, stroke ulit. Kasi, nakakainom man kaninang umaga. Nakakainom pa ng tubig, kano pa ng kamay. Pero tanghali, pag uwi niya na,
Lalo, di na naman tapos, ganyan na daw, di na makakilos yung dalawang kamay. Ganyan na lang, di ba, ganun na talaga? Di na maiangat ganun, no? So, yun. Subukan po namin tawagin si kaya business, no? Kung sakali man, ay, natin, matawagan natin. Para pagbigay alam lang. Para natin ma-bypass din na, siyempre siyang, din. Kilala naman natin ang puso nun. Mamaya magtampo sa atin, eh. Bakit hindi ko siya nabihan? Di ba? Para naman tayong others. Yung patatawagan po namin. Yun. Hello, boss. Ay, grabe. Boss. Boss. Gandang gabi, boss. Ay, busy ka, boss? Ay, ang pogi, oh! Ang grabe ang pogi! Hindi naman. Anong meron na naisipan yung talaga? Hindi, boss. Yung alaga mo kasi. Ikaw, Kasi Nanay Marita, dinala namin sa Tala Hospital. Ang nangyari? Parang double stroke. Na-stroke? Parang, ewan ko lang. Eh, ka na Ano magkwento. nangyari ba? hindi, kasi boss, ganito. Pumunta dito si Kuya Jonathan. Umiiyak. Oo. Ang gusto niya kasi kanina, dalhin daw namin dyan sa'yo. Sila. Eh, sabi ko, hindi po pwede. Sabi ko, papaalam muna natin. Ngayon, sige, tignan niyo muna si Mama doon sa, sabi niya, doon sa may... P6. Tinutulugan nila. Ngayon, boss, nung nakita namin, wala na, tagilid na talaga eh. Parang laylay na. Ngayon, sakto naman yung barangay, dahil sa'yo, ginamit namin yung power mo. Inassist kami ng barangay agad. Inassist kami ng barangay, tapos, yun nga, inescortan kami papuntang Tala. So, andun na. Confine na. Naka-confine na sila. At, yun nga, gusto lang namin sabihin sa'yo kasi nga, si Kuya Jonathan, ikaw yung bukang bibig. Kahit lumuhod daw siya sa'yo, kahit... Marami na siyang tawad sa'yo, kahit tumud daw siya. Sabi ko, hindi. Gawin niya Huwag lahat. kang mag-alala, sabi ko, tatawagan na lang namin si Kuya kung ipapaalam namin yung sitwasyon mo. At, kasi hindi pwede siyang umalis doon sa Tala kasi siya yung bantay, boss. Saan siya sa Tala ngayon? May mga gate yan, di ba? May mga gate. Sa emergency, hindi na lang. O, basta boss, pagpupuntang Tala kung sakali, sa information lang yun, boss, Marita Bisana. Yun lang, alam na yun. Tsaka boss, nakikoordinate kami sa barangay. At sabi ko nga, kaya nga mabilis yung action kasi nga, ginamit namin yung power mo nga. Kasi nga, sabi nga ng barangay, ikaw nga daw yung tumulong dati na inaayawan nga nila, matigas ang ulo nila, sabi nila. Kaya nga, nung sabi ko, opo, si Kuya Ka-Business nga po, ay oo, sabi nila. Kaya, yun, sige, escortan na lang namin kayo, sabi nila, na pumunta sa Tala. Ngayon, bukas daw sila na yung bahala doon. Wala naman daw gastos, sila na yung bahala. Kasi linggo kasi ngayon po kaya hindi sila makagalaw din eh. Oo. Bukas daw pupuntahan nila doon, sila na yung bahala sa lahat ng billing. Tsaka parang kasama ng DSWD sa mag-ayos sa kanila eh. Kasama na ng Kasama na lahat. Sige, kung ano yung magagawa natin tulong bukas at pupuntahan ko rin. Opo, kasi ikaw talaga bukang bibig ko eh. Ikaw yung nahanap, Ikaw yung Jonathan. nahanap ni Jonathan, iyak nang iyak Kahit man. lumuhod nga raw siya, kuya. Mapatawad mo lang. Kahit lumuhod daw siya sa'yo, mapatawad mo lang siya. Iyak lang iyak, grabe. Hihirap na niya huminga boss eh. Pero magmas kayo, kuya. Mag-ano na kayo, magmas lang kayo. Magmas kayo pagka kayo. Kasi Jonathan, positive. Pinag-extra namin. Positive kasi. Namin, positive. TB. TB. Mamas na. Magmas kayo kasi... Saka siya, pagmas mo siya. Pagmasin mo rin siya. Oo. Kaya, Parang ang liwanag ng ninyo. boss nandito kami sa Patay Sindi. Sige. Salamat, boss. Salamat sa inyo. Salamat kuya, salamat. Sensya sa bala mo sa... Hindi, okay pa. Bawi na rin kami. Kaya pa. Bakit sa thumbnail itim yung buhok mo? Bakit dyan? Alam mo, pongi ah. Kay Boss Dave yan. Grabe naman yun. Baka pwede mo na ibenta sa akin yung van mo.
Mahal naman. Mura lang pag sa'yo. Ay, di ba ako bubugin ng mga kagwangs mo yan? Sige, pagkano pag-usapan natin. Sige. Sige boss, salamat po. Sige kayo boss. Salamat sa inyo, ha. Thank you. Thank you. So ayun mga buddy, si Kaya Ka-Business, alam niyo naman mga buddy, napakalamot ng ilong niyan. So alam niyo na buti lang natin Kunting lambing lang, ano talaga kuya. So, wala pong baka sabihin niyo na magkano na naman dito ng issue, wala po, ganun po talaga kami. At sa amin naman, si Kuya Ka-Business ay nananatiling siya yung aming, kumbaga, nangunguna, mga buddy. Lalo sa ganito, wala pong issue dito mga buddy. Baka isipin na naman, ngayon lang kayo nagganto, ganyan. Ganito lang kami, outside camera, ganito lang pag-usap kay kuya. Ipinaubaya po talaga niya sa amin, kaya hindi po sila, mga buddy, kaya hindi po sila tumutulong. Kasi ipinaubaya na, sinabi na sa amin, pinaubaya na sa amin. Kung hanggat kaya nyo, sige, di ba? Kasi mamimihasa kasi si Kuya Jonathan Oo, pag maraming tutulong. lagari siya. Oo, kaya yun. Yun. Salamat, Boss Ka-Business. Thank you. Alright. Ayun po, nakakausap na po natin si kuya na. Sunod po natin. Kuya, you're the best. Salamat. My mentor. Kahit Thank you. busy pa siya. Hindi pa, pauwi pa lang. Ano ba to? Kay Jonathan. Bakit? Kay Jonathan yan. Di natin yan. Kuya, sa'yo yung kalati. Ito sa akin po. Hindi mo na Jonathan sa akin kanina sa akin. Diyan lang, hindi mo dyan. Yan po, okay na, nasa mabuting kalagayan na. Sisikapin na nila kuya na makadalaw. Kasi yun yung hiling kasi ni Kuya Jonathan, mga buddy. Na Makita si Kuya. pumunta sila. Kasi na lang naman yun yung magagawa natin para pagbigyan yung tao. Alam naman natin mga kapams yung hirap ng pinagdadaanan nila. Alam ko, yung galit nyo, yung inis nyo nandyan. Pero sabi ko nga, pag kayo po yung nandito sa katayuan namin, pag katayuan nila Kaya Ka-Business, pag nakikita nyo sila personal, Kahit gaano katigas puso mo, makikita mo sitwasyon ng tao. pag ikaw nanonood, may inis ka talaga. Kasi nga, Nakakasamantala kahit sa atin. Oo, Sa atin naman pag- minsan naiinis talaga tayo rin eh. Pero pag yung nasa personal ka na. pagka yung puso mo kasi hindi naman, kahit gaano katigas talaga eh, makikita mo yung sitwasyon nila. Kaya hindi po namin maiwasan mga buddy na hindi tumulong sa kanila. Kasi nga, kapag nakikita namin ng personal, sobrang naman talaga, nakakawa. Gawin din sila, Kaya Ka-Business, tingnan nyo tuwing dadalaw sila, meron at merong bibigay na tulong. Hindi sila makatanggi Hindi totally. mo iba talaga, iba yung nila. Kawawa po sila talaga. Kawawa sila, kaya ngayon yung pinagdadaanan ni Kuya Jonathan, intindihin na lang po natin at pag-pray po natin na maging maayos pa sila. Wala tayo sa karapatan na magsabi na hanggang ganyan na lang, hanggang bukas na lang o pero yung pag-pray po ay malaking tulong. At lahat po ng tao lalang ng Siya lang po nakakaalam. mahal niya tayong lahat. Siya lang nakakaalam. Alright? Yan po. Tuloy-tuloy lang tayo. Spread love lang araw-araw. Good vibes araw-araw. Bye po. Ito lang po yan sa Lux Family. Subscribe po Thinking Body.